Eto na guys, ang final cooking ko sa aking pata ng baboy. Ito yung pata na nilinisan ko na blanch ko na din. Tsaka yan ang maraming luya, napakaraming luya. 1 kilong luya yan, sobrang 1 kilo. Tapos ito ang panghalo. Ito ay yung black sweet rice vinegar. Ayan, tapos ito, yung panggisa ito ay sesame oil. Ayan, tapos yung ilalagay ko na tubig ito. Kung gaano kadami itong vinegar, ganon din kadami ang tubig. So, ito nagpapainit na ako ng kawali. Olive oil. Olive oil ito. Ay, olive oil. Hindi pala ito olive oil. Ito ay sesame oil. Ayan. Tapos ilalagay natin ang luya. Ayan, super dami ng luya ko. It's okay. Are you very hot? Yeah. But your face is not there. It's okay, your face. Ayan, ang daming luya guys. Young and old ginger. Inigisa ko siya sa sesame oil. Ayan guys. Ginisa ko na siya pinirito-prito ko siya sa sesame oil hanggang lumabas yung kanyang aroma. Yung luya. Aroma ng luya. Ayan, papatayin ko muna ang apoy. Ilipat natin ang luya dito sa clay pot. Dito sa ating paglalagaan ng pata. Ayan. Ayan siya. May natira pa siyang sesame oil. Dito naman sa sesame oil, ilagay natin yung ating ito. Ayan. Ayan guys, ipiprito-prito natin ng saglit ito dito para yung kanyang balat ay mag-kunting brown. Sa recipe kasi, pwede kasi na ito, pag nalinis na to at na blanch, pwedeng idiretso na dito. Lutuin na diretso. Takpan natin kasi pumuputok. Pwede nang lutuin diretso na dito. Pero gusto ng tatay ko, ng amo kong lalaki, na i-prito-prito siya ng konti dyan, na yung parang yung kanyang balat, magbo-brown-brown ng konti yung balat. Yun ang sabi niya, kaya yan ang sinusunod ka na ngayon. Pero sa recipe, eto, pwede nang idiretso na dito sa, kahit hindi na i-prito, pwede na idiretso dito sa clay pot, pagka fry ng luya sa sesame oil. So, antayin natin ito saglit. Ayan guys, baliktarin natin. Ayan o, nagbo-brown-brown na yung ibang nakadikit sa kawali. Ayan ang gusto ng tatay ko, yung may magaganyan-ganyan. Ayan guys, nagpuputukan. Okay na yan.
Ayan, ilipat na natin dito. Ayan. Ayan guys, ilipat na natin dito ito. Ang dami, puno. Ayan guys, ang dami, puno. Ayan na guys, nailipat na natin dito lahat ng pata ng baboy. Ngayon, ilalagay na natin ang mga pang, ito, yung black vinegar. Sweet rice black vinegar. Isang bote. Ayan. Isang bote siya. Tapos, lalagyan ko din siya ng tubig. Tapos, lalagyan ko din siya ng dried na chili. Red chili. Dried red chili. At ang ating tubig. Ayan. Tapos, ang ating asukal. Asukal na brown sugar. 2 kutsara lang ito, guys. Titignan mamaya kung matamis no or ano. Kasi ang aking mga amo ay ayaw ng sobrang tamis. So, i-adjust na lang mamaya kung ano. Kung dadagdagan. Yung 2 kutsara, okay na yan. So, kukuliin ko muna siya bago ko i-slow cook. Okay guys, takpan muna natin. Ayan. Pag kumulo na siya, hihinaan ko na ang apoy. Ayan guys, kulong-kulo na siya. Pinakuluan ko siya ng 5 minuto bago ko ihahaluin. Kasi yung suka, kailangang maluto muna yung suka bago haluin. Ayan. Hindi natin ano guys yung sa ilalim. Parang ito din, malambot din itong ano pa. Itong pang sandok. Yan, may ilagay lang natin sa ilalim yung nasa taas kanina. Okay na yun. Ayan, ganyan. Kasi mamaya habang naluluto yan, mag-ano yan ng ano niya eh. Magsishrink bagay yung ano, yung karne niya. Kasi kanina blanch lang natin yun eh. So habang pinapakuluan niya ng matagal, yung ano niya, yung karne niya parang medyo lalambot, tapos bababa yan siya. Ang importante, yung nasa taas kanina, may ilagay natin sa ilalim. Ayan, okay na. Ayan o. Diba kanina guys, ito ay, yung sabaw niya ay hindi pa makita. Ngayon, kitang-kita na yung sabaw. So, i-slow cook ko na ito siya guys. Dahil nagkulo na siya, hihinaan ko na ang apoy. Ayan, ayan, nahinaan ko na ang apoy. Papakuluan ko to siya ng ano, 2 hours or 1.5 hours. Depende sa kanyang karne kung naglambot na baga. Pag lumambot na siya ng 1.5 hour na pagpapalambot, okay na yun. I-off ko na yung ano, ito, i-off ko na yung apoy niya mamaya. Tapos mamaya maglalaga din ako ng itlog, hard-boiled egg, at ilalagay ko dito. Mas lalong sasarap ito guys if mga 3 araw pa siya na iniinit-init or 2 araw na iniinit-init lang. Mas lalong sumasarap yung pig trotter. Ito
Ito guys, maglalaga ako ng itlog, 5 itlog. Hard boiled ito. Ilalagay natin dito mamaya. Limang piraso lang. Tapos lagyan natin ng asin. Pag nagpakulo tayo guys ng itlog, lagyan natin ng asin. Yung ating pig trotter ay ito na ang ating pig trotter. Ayan, ano na natin o napipress na natin pa ibaba yung karne. Ayan. Ayan guys, mag-1 hour na pinapakuluan ko siya. So ang gagawin ko ngayon ay off ko muna ang ang apoy dahil ito ay tanyo. Nagtutuloy-tuloy pa rin yan ang luto sa loob kahit napatayin yung apoy, basta wag lang bubuksan yung palayok. Ito ay palayok, clay pot ito. Ang laki ito guys, ang ganyan malaki na malaki na palayok. So i-off ko muna yung niya, pinatay ko na yung apoy. Babalikan ko siya mamaya after 30 minutes. Then bubuhayin ko ulit yung apoy. Kasi pag pinatay mo kasi yung apoy diyan at tuloy-tuloy pa rin ang pagluluto dito, madali siyang maglambot. So yun ang kagandahan pag niluto mo sa palayok kasi itong niya, yung itong takip kasi niya, parang nakaganyan yan siya, parang nakaangkla siya. Yung niya, yung init niya, hindi agad-agad lumalabas. Andiyan pa rin sa loob yan. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung luto niya. So enough ko muna, tapos yung aking pinapakuluan doon na na itlog ay hindi pa nakulo ang tubig. Mamaya babalikan ko pa din siya. Ayan guys, after na patayin ko after na i-off ko yung apoy ng 30 minutes, pinakuluan ko ulit. Ngayon ay lalagyan ko na ng asin kasi malambot na ang ating karne. Ayan malambot na guys. Malambot na siya. Ayan malambot na. Ayan, malambot na siya. Malambot na. So, lalagyan ko na siya ng asin. Kasi yung asin kasi, pag nilagyan natin agad-agad ng asin, yung karne nagiging matigas. Ayan, dagdagan natin ng asin. At ang ating itlog na nilaga, ilalagay ko na din. Tapos, papatayin ko na ulit ang apoy kasi ay nagkukulo na siya. Papatayin ko na off ko na ang apoy. Bawal magsalita ng Tagalog ng off. I will off the fire now. No, not yet. Later. Ilalagay ko muna itong nilaga ko na ito. Ayan. Ilublog natin guys. Lublog natin. Yung isa na lublog na. Ayan. Ayan, i-ano natin sa sabaw. Aking alaga. Nag-uubo-ubo na naman. Ganyan yan siya palagi. Ayan.
Mamaya, babalik ta rin natin yan yung itlog. Kasi hindi siya maglublob ng completely. Yung isa completely na lublob doon. Kaya ay lagyan natin ng space ang para sa itlog. Para maglublob siya. Ayan. Ayaw. Mamaya, babalik ta rin ko. Tatakpan ko bago i-off ko ang apoy. Ayan. Paanuhin ko muna yung init sa loob bago ko i-off ang apoy. At okay na. Kasi malambot na ang ating karne. At yung ating nilagang itlog ay sisip-sip na din yun yung kanyang sauce sa loob ng itlog. So, ayan na. Okay na. Ano na yun. Nag-i-steam. Nalabas na yung steam niya. Pwede nang i-off ang apoy. Ayan na. Okay na. Ang aking alaga ay sumisilip-silip sa aking vlog. Okay, bye-bye guys. Thank you, thank you, thank you. Ayan oh. Ayan oh. Kahit na in-off ko na yung yung apoy. Ayan, kita nyo ang steam guys. Ibig sabihin, yung apoy dito sa loob yung init sa loob ay malakas pa rin. Ayan yung steam o lumalabas. Yan. Ibig sabihin yan, kahit naka-off na yung fire natin, ay naluluto pa rin sa loob. Andyan pa rin yung init sa loob. Okay? Off ko na ang. Thank you for watching guys.